Chapter 2. Hindi naman siya nahirapang magpaalam sa bahay dahil weekend naman ang lakad nilang yun. Walang pasok ang kanyang mga kapatid. Isa pa'y botong-botong kanyang inay at itay kay Efren para sa kanya. Sinundo siya ng nobyo sa school. 4 o'clock pa lang daw ay umalis na to ng Maynila kaya tamang-tama 7 o'clock naroon na to. Hinintay siya nito sa parking lot ng school. Agad siyang niyakap nito at hinagkan sa mga labi. Kahit kasama niya si Ivy na kasabay nilang lumabas ng huling subject. Gumanti naman siya ng halik dito kahit pa merong ilang taong naroon sa parking lot. Ready ka na? Tanong nito sa kanya nang magbitaw ang kanilang mga labi. Oo, pero dadaan pa natin sa amin ang mga gamit ko. Dadalhin ko na sana kaya lang masyadong malaki yung canvas eh. Okay lang, isabay na natin si Ivy. Naku, baka makaabala pa ako sa inyong dalawa. Tanggi ni Ivy. Sus, at ano ba naman ang maaabala mo? Halina nga at madali kami. Sabay-sabay na silang sumakay sa sasakyan. Ilang sandali pa ay pauwi na sila sa kanila para daanan ng kanyang mga gamit. Ibinaba nila si Ivy sa tapat ng bahay ng mga to at saka sila nagtuloy sa kanila. Hindi na rin sila nagtagal doon dahil nakahanda na naman ang kanyang mga gamit. Alam na ba doon na darating tayo? Tanong niya sa kasintahan ng malayo-layo na ang kanilang nararating. Oo, tinawagan ko na kanina si Tata Berong at sinabi kong ipagluto tayo ng hapunan. Ang mama at papa mo, hindi ba sila pupunta doon ngayong weekend? Tanong niya para tiyaking hindi nga darating doon ang mga magulang ng kasintahan. Natawa si Efren. Sweetheart, sinabi ko naman sa'yo noon, di ba? Na ayaw nila sa'yo. Kaya naman nang maisip kong isama ka doon, tiniyak kong hindi sila pupunta doon. Bahagya siyang napatango. Gusto nga sana niyang sabihin sa kasintahan tungkol sa pagpunta sa kanya ng mama nito. Pero nag-aalala naman siyang baka hindi ito maniwala. Isa pa, may gagawin sa rest house si Efren kaya dapat nawala tong anumang iniisip na problema. At siya rin. Kapag kasi namumroblema ang kasintahan, tsak na mamumroblema din siya. Gusto niyang maging memorable para sa kanilang dalawa ang una nilang pag-out of town. Kaya hindi sila dapat na mag-isip ng tungkol sa mga bagay na ikasisira ng araw na yon. Malalim na ang gabi nang makarating sila ng rest house sina Efren na nasa Botolan, Zambales. Isang malaking compound yun na nasa tabing dagat. 2 ang bahay sa loob ng compound. Isang tila mansyon na moderno ang architecture at isang bahay na yari sa kahoy na may maluwag na balkonahe. Para kung gusto magpahangin at tumanaw sa dagat. Dinala siya doon ni Efren habang inihahanda ng caretaker ang kanilang hapunan. Kahit gabi ay na-appreciate niya ang ganda ng bahay na yon. Masarap ang hangin na nagmumula sa dagat. Dito tayo pag-araw, sabi ni Efren. At doon tayo sa kabila paggabi. Bakit hindi na lang dito? May mga kwarto naman pala dito. Sweetheart, malamig dito paggabi dahil walang tigil ang hangin. Malamang na pareho tayong maisipon kinaumagahan kapag dito tayo natulog. Sinundo sila ni Tata Berong para kumain. Sabay-sabay na silang naglakad pabalik sa kabilang bahay. Nakayakap ang isa niyang kamay sa katawan ni Efren. At ito naman ay nakaakbay sa kanya. Pakiramdam niya ay mag-asawa na silang dalawa ng mga sandaling yun. Sinalubong sila ni Nana Antang sa pinto ng malaking bahay at ng anak na binatilyong si Aljon. Kaninang dumating sila, pinakilala na siya ni Efren sa mga to. Kumusta ang pag-aaral mo, Aljon? Bati niya sa binatilyo. Mabuti naman kuya, sagot nito. Naku, yung batang yan, puro panliligaw ang inaasikaso. Reklamo ni Nana Antang. Si inay, mataas naman ang mga grades ko eh. O, iyon naman ho pala eh. Baka inspirasyon niya ang kanyang nobya. Ay, ewan ko sa batang yan. Basta sinabihan ko na siya na kapag nasira ang mga grades niya dahil sa panliligaw niya, pahihintuin ko na siya. Hindi naman bumababa ang mga grades ko, kuya. Dapat lang, dahil pag nangyari yon, pati ako magagalit sa'yo. O ayan, narinig mo kuya Efren mo, sabi ni Nana Antang. Kuya, baka naman meron kang lumang cellphone dyan. Luma?
Bakit luma ang gusto mo? Hayaan mo bago ako umuwi, bibigyan kita ng pambili. Talaga kuya? Oo, basta ipapangako mo sa akin na hindi mo pababayaan ang pag-aaral mo. Pangako kuya, pangako. Inay, magkaka-cellphone na ako. Naku, baka gamitin mo lang sa pangporma sa mga babae ang cellphone. Si Inay talaga. Nakarting sila sa komedor at nakain na doon ang mga pagkain kaya dumulog na silang dalawa. Kayo ho, Nana Antang. Yaya niya sa may edad na babae. Naku, tapos na kaming tatlo ng tataberong nyo. Sige na, kumain na kayo at alam kong gutom na kayo. Humigop kayo ng maraming sabaw niyang tinola dahil masarap. Lasang-lasa ang dahon ng sili. Saglit silang natahimik na magsimula silang kumain. Gutom na kasi talaga sila. Isa pa napakasarap ng pagkakaluto ng tinola na maraming dahon ng sili. Ipinaghiwa sila ni Nana Antang ng malalaking manggang hinog. Panay ang subo nila at pareho silang pinagpawisan ni Efren dahil sa sarap ng pagkain. Matapos maghapunan, nagbalik sila sa bahay na kahoy at nagpahangin sila sa balkonahin niyon. Nagdala doon ng 2 beer in can si Efren at siya naman ay mainit na kape. Mukhang napakaganda ng lugar na to, Efren. Sabi niya habang nakatanaw sa malawak na dagat. Talagang maganda dito, sweetheart. Hintayin mong mag-umaga at makikita mo ang kanyang natural na ganda. Lumakas ang ihip ng hangin at napayakap siya sa sarili. Nakadama kasi siya ng ginaw. Agad naman siyang niyakap ni Efren buhat sa likuran. Kaya sinandal niya ang ulo sa dibdib nito. Nakaramdam siya ng kapanatagan at nahiling niyang sana wag nang matapos sa mga sandaling yon. Kinabukasan, maaga silang bumangon ni Efren. Uminom lang sila ng kape at saka lumabas na para maglakad sa buhangin. Magkahawak kamay sila habang mabagal na naglalakad. Nakatanaw sila sa malawak na dagat at sa mga malalaking ibong puti na tila nagpapasikat sa kanila sa paglipad. Papataas na ang araw sa silangan kaya ang buong tanawin ay nagmistulang galing sa postcard. Talagang napakaganda. Napahinto siya sa paglalakad at humarap sa dagat. Ang tubig na tinatamaan ng sikat ng araw ay nagmimistulang makislap na ginto na sumisilaw sa kanilang mga mata. Napakaganda, bulilas niya. Napapangiting napasulyap sa kanya si Efren. Sweetheart, tawag nito sa kanya. Napatingin naman siya dito. Bakit? Pakasal na tayo? Sabi nito. Pakasal? Oo, nasa edad na naman tayo eh. Pero nag-aaral pa ako. Maedad na rin siya. Ilang taon din kasi siyang natigil sa pag-aaral dahil sa kakulangan nila sa pera. Hindi pa nagmamaneho nun ng bus ang kanyang itay. Pwede namang magpakasal kahit nag-aaral ka pa eh. Eh di after the wedding magpatuloy ka. Seryoso ka, Efren? Mukha ba ako nagbibiro? Seryoso ka nga. Sweetheart, hindi maaring hindi ako maging seryoso. Dahil isang sagradong bagay ang pinag-uusapan natin. Gusto ko na talaga magpakasal tayo. Pero, paano ang parents mo? Hindi ba pinagkasundo ka na nila sa anak ng kasosyo nila? Sinabi ko naman sa'yo, wala makakahadlang sa gusto ko pagtungkol sa pag-aasawang pag-uusapan. Hindi mo sila susundin? Bakit ko naman sila susundin? Hindi ko gusto ang babaeng gusto nila para sa akin. Ikaw ang gusto ko at sa'yo ako liligaya. Natitiyak ko ang bagay na yan. Hindi siya nakakibo. Kung ang inaalaala mo ay ang mga kapatid mong nag-aaral, handa naman akong tumulong sa kanila. Ano? Kailan mo ba gusto? Pagbalik ko galing Singapore. Papunta ka bang Singapore? Oo. Yun ang plano ng building na tatapusin ko dito ay mga Singaporean ang may-ari. Pagkatapos ko niyon, dadaling ko sa Singapore para aprubahan nila. Pag-approve na, sisimulan ng gawin. Siyempre, kailangan naroon ako sa pagsisimula na yun hanggang sa mga lahati. Kaya tatagal ako doon ng mga 5 hanggang 7 buwan. Pagbalik ko, pakasal na tayo. Sige, kung gusto mo na talaga eh. Masama yata ang loob mo ah. Hindi no. Ang totoo naman gusto ko na rin. Nahihiya nga lamang ako sa bahay. Pero ganyang may pangako ka naman tutulungan natin sila. Panatagal loob kong mapakasal sa'yo. Napangiti si Efren
Pagkuwan bigla na lamang siyang niyakap at tinagkan sa mga labi. Naglambiti naman siya sa leeg nito at saka tinugon ng maalam ang halik na yon. Matagal lang halik. Naghiwalay lang ang kanilang mga labi nang parehong kapusin sila ng hangin. Sumagap lang sila ng hangin at saka muling naglapat ang kanilang mga labi. Sa pagkakataong iyon, higit na matamis ang halik, maingat at masuyo. Hindi pa sana sila magbibitiw kung hindi lang dumating si Aljon at tinawag sila para mag-almusal. Makakain ng almusal, nagtuloy na sila sa bahay na kahoy para gawin ang mga dala nilang trabaho. Si Efren ay pumesto sa isang working table sa bandang loob para hindi liparin ng hangin ang ginagawa nito. Siya naman ay pumesto sa balkonahe, paharap sa may dagat. "O, galit-galit muna tayo," sabi niya na nakangiti. "No talk muna para pareho tayong makatapos." "Ako? Kapiraso na lang ang gagawin ko eh," sabi ni Efren. "Ako mahaba pa kaya wala mo ng pansinan." Natawa ang lalaki. Maganda ang pagkakapwesto ng canvas sa kanyang patungan kaya nakapagtrabaho siya ng mabuti. Dinalan sila doon ng merienda ng mag-inang Antang at Aljon. Pero hindi hinayaan ng maedad na babae na mapag-iwan doon ang binatilyong anak. Alam nitong pareho silang magiging busy kaya walang dapat na makaabala sa kanila. Isa pa, alam din ng babae na bilang magkasintahan ay gusto nilang magkasarilinan sa lugar na yon. Inspirado si Rosa dahil sa ganda ng paligid at sa maginhawang pakiramdam na dulot ng masarap na ihip ng hangin. May palagay siyang matatapos siya doon ang painting na matagal na rin niyang nasimulan. Saglit niyang nalimutan ang problema sa mama ni Efren at nalulung siya ng gusto sa pagpipinta. Tapos na niya ang bahay kubo kaya isunod na niya ang malaking puno sa likod nito. Lumipas ang mga oras na halos hindi niya namamalayan. Napahinto lamang siya sa ginagawa na magsalita si Efren buhat sa kanyang likuran. Sa sobrang konsentrasyon niya sa ginagawa, nakalapit na sa kanya nang hindi niya namamalayan. "Ang ganda," sabi nito na agad na napalingon sa kanya. Titig na pinipinta niya ang lalaki. Lumapit at iniakbay sa kanya ang isang kamay. "Mabibili ng mahal yan pag natapos, sweetheart. Napakaganda. At talagang may talent ka sa painting." "Sobra ka naman. Kasintahan nga kita. But I'm telling you the truth. Para ka ng bihasang pintor sa gawa mong yan. Dapat talaga fine arts ang kinuha mo para na-develop ang talent mong yan." "Oo na. Hayaan mo pag natapos yan, ihahanap ko ng buyer para mabili sa magandang presyo. Anong malay mo na baka yung painting na yan ang pagsimula ng isang very lucrative career?" "Efren, masyado na ako napaflatter." "I'm not flattering you. I'm simply telling you na magaling ka." "Sige na nga, payag na ako." "Pero sweetheart, awat muna. Magmerienda muna tayo at ginugutom na ako." "Teka, ikaw nga pala. Kumusta ang ginagawa mo?" "Tapos na. Diba sabi ko sa'yo finishing na talaga yon?" Patapos na pala, bakit nagpunta pa tayo dito?" "Bakit? Ayaw mo?" "Gusto ko makapamasyal at makapaglangoy kasama ka." Naliligaya ang inihilig niya ang ulo sa dibdib ng lalaki. Hinigka naman nito ang kanyang buhok at pagkaway bumitiw na sa kanya. "Teka, magmerienda na tayo? Ako nang gagawa ng kape mo habang naghuhugas ka ng kamay." 2 kape ang ginawa ni Efren para sa kanila. May mga native kakanin pa sa kanilang snack basket at saka tinapay na may palaman. Parehong kalamay ang kanilang kinain. Masarap kasing kaulam sa kape. Habang kumakain sila, nakatingin si Efren sa pinipinta niya. "Balagay ko, pag natapos mo yan, napakaganda niyan." "Sana nga. Dapat yan isasala ng malalaking bahay o kaya isalabi ng malalaking hotel o building." "Naku, sino naman kaya ang bibili niyan para malagay sa mga lugar na sinasabi mo? Basta tapusin mo yan at ihahanap ko ng buyer." "Hindi na siguro matatapos to bago ka umalis." "Kailan nga pala ang alis mo?" "Sa Wednesday siguro. May ilang bagay pa kasi ako nga ayusin eh." "Tawagan mo ako bago ka umalis ha." "Bakit? Sasabihin mo ang numero ng sapatos mo?" At sabay silang napatawa sa birong yun. Nagpinta si Rosa hanggang bago mananghali. Nakabantay sa kanya si Efren pero hindi naman naging kaabalahan sa kanya to. Tahimik lang itong nanonood sa kanyang pagpipinta. Paminsan-minsan ay sinusulya pa niya ito.
At nakikita niya sa mga mata nito ang malaking paghanga sa kanya at sa kanyang pinipinta. Gusto na talaga niyang maniwala ang mahusay nga siya. Makakain at tanghalian ay naglatag sila ng banig sa balkonahe at natulog silang magkatabi. Nahimbing sila ng husto dahil masarap ang hangin. Pinagluto naman sila ni Nani Antang ng isang native merienda. Ginatang mais na merong langka. Matapos kumain ay nagyaya si Efren na maglangoy sa dagat. Mag-ahawa kami sila na nagtungo doon. Hapon na noon at kumikiling na ang araw. Magkahawa kami sila naglakad sa buhanginan at nang malayo na ang kanilang nalalakad ay huminto na sila doon. O dito na tayo, sabi ni Efren na agad nang hinubad ang maluwang na t-shirt na suot. Isinunod ang walking shorts at tumambad sa kanya ang kahubaran nito na walang ibang saplot, liban sa isang skimpy black swimming trunk. Kailan niya nakita nakahubad ng kasintahan at talagang napalunok siya sa paghanga sa katawan nito. Maskulado ang lalaki, pero nasa mga tamang lugar ang mga muscles nito. O hubad na, sabi dito sa kanya. Naka-walking shorts din siya at maluwang na t-shirt. Ganito na lang ako, wala akong dalang pampaligo eh. Sweetheart, tayong dalawa lang dito kaya walang makakakita sa'yo. Kahit underwear lang ang suot mo. Isa pa hapon na, maya-maya lang madilim na. Nagubad na nga siya at tanging underwear lang ang iniwan niya sa katawan. Saglit na natigilan si Efren habang nakatitig sa kanya. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang malaking paghanga sa kanya. Bahagya naman siyang nailang sa pagkakatingin nito sa kanya. Ngayon lang kasi nangyaring naghubad sila sa harap ng isa't isa. Napakaganda mo, sweetheart, sabi ni Efren halos pabulong. Naku, halika na at lumangoy na tayo, sabi niyang hinawakan ng isang kamay nito at hinila na to patungo sa tubig. Ilang sandali pa at masaya na silang lumalangoy. Napansin agad niyang kakaibang husay ni Efren sa paglangoy. Kung sa bagay, alam na alam niyang isa to sa mga pinagmamalaking swimmer ng university na pinag-aralan nito. Nagkarera sila sa paglangoy. Mahusay din naman kasi siya sa paglangoy. Dating mangingisda ang kanyang ama at bata pa siya. Naturuan na siya nitong lumangoy. Ilang beses silang nagkarera ng lalaki pero hindi niya to natalo kahit minsan. Ang daya mo naman, sabi niya nang saglit silang huminto sa pagkarera. Hindi mo man lang ako pinagbigyan manalo kahit minsan? Sweetheart, matutuwa ka ba kung nanalo ka nga pero alam mong pinagbigyan lang kita? Nakangiti namang sabi nito. Oo na, halika na. Doon na muna tayo sa buhangin at medyo napagod na ako. Magkahawa kami silang umahon at magkadabing naupo sa buhangin, paharap sa dagat. Ang mga paa nila'y naaabot ng tubig. Matagal silang nakatanaw lamang sa papalubog na araw. Isang grupo ng mga ibong dagat ang nagdaan sa kanilang harapan. Nagkulay ginto ang mga to sa tama ng sikat ng papalubog na araw. Maya-maya ay naramdaman niya ang kamay ng kasintahan sa kanyang balikat. Hinapit siya nito kaya napahilig ang kanyang ulo sa dibdib nito. Efren, kung sakaling gumawa ng paraan ng mama at papa mo para hadlangan ng pag-iibigan natin, anong gagawin mo? Bakit ka pa nagtatanong ng ganyan? Wala naman. Kasi kung ipinagkakasundo ka nila sa anak ng kanilang kasosyo, natural lang na tiyakin nilang magkakasal nga kayo. Anong sinasabi mong kasal natin? Itinaas ito ang kanyang baba para magsalubong ang kanilang mga mata. Sweetheart, pangako ko sa'yo, ano man ang gawin nila. Mananatiling ikaw ang mahal ko at hahangarin kong pakasalan. Efren, mahal kita, ikaw lang, at handa akong iwan ang lahat para sa'yo. Parang gusto naman niyang mapaiyak. Damang-dama niya ng mga sandaling iyon ang malaking pagmamahal sa kanya ng lalaki. I love you, sweetheart. Bulong nito sa kanya. I love you too. Pabulong din namang sagot niya.